tatlong beses akong failed na pumunta ng US, no? And syempre ako noon, sobrang lungkot ko noon, 'di ba? Pero hindi pala talaga siya failure. It's just a redirection sa ibang lugar. Hindi pala ako para sa US, guys. Para pala ako sa Canada. So after 10 years, nakarating din ako dito sa Canada. Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. So for today's video guys, very light lang tayo, no? So parang magkwekwentuhan lang tayo kung anong nangyari sa amin this weekend, no? So syempre guys, kasi nga sabi ko sa inyo, naka long weekend kami ngayon kasi yung dalawang holiday, kasi nga po Holy Week, di ba? So yung Friday and Monday is holiday po. So wala kaming pasok at nakaduktong 'yun sa weekend. Kaya parang 4 days kaming walang pasok. So kukwento ko lang sa inyo yung mga nangyari sa amin for this weekend, guys, no. So parang sharing lang, no. So wala namang masyadong nangyari for this weekend. Siyempre naglinis kami ng bahay, 'di ba? Tapos nakapag-car wash ako, guys, no. So after so long, kasi nga winter, 'di ba? Winter, malamig, ang hirap maglinis sa labas. So lagi lang kami dun sa touchless, guys. So yung papasok lang yung sasakyan. Pero kasi may something talaga sa akin, guys, na hindi ako nasa-satisfy sa mga ganong linis, no. Gusto ko talaga ako yung naglilinis ng sasakyan. So nakakatuwa naman kasi syempre parang naging bonding na rin namin yon ng aking mga anak, no, ng family ko. So syempre, sino bang bata ang ayaw sa tubig, di ba? So talagang nag-enjoy lang kami. Tapos yung panganay ko naman, nilinis din niya yung kanyang bike. So tinuruan ko rin siya kung paano maglinis ng bike niya, yung mga ganyan. So yan yung mga memories, no, na gusto nating iparamdam sa mga kids natin, no. So simpleng ano lang 'yon, simpleng chores lang sa bahay na maglinis ng sasakyan, 'di ba? Pero kasi for them, it's something special, no. At for sure matatandaan nila yan hanggang sa pagtanda nila. And sa akin din bilang isang father, 'di ba? Nakakatuwa rin na nakakasama ko sila sa mga ganitong activity. So yan yung isa naming activity for this weekend, I think. So going towards the afternoon that day, we decided na i-meet yung aking office mate sa Philippines, no, na nandito na rin sa Canada. So shout out pala, guys, doon sa aking friend si JD, tsaka yung kanyang wife si Roda, tsaka yung 2 boys niya, guys. So thank you sa pag-visit dito sa BC. I hope na kahit napaka-short lang, nag-enjoy kayo, no. Nanggaling sila, guys, ng Manitoba at nagmaneho sila papunta dito sa British Columbia. So inabot sila ng mga 24 hours, guys. So 'di ba? Pero sabi nga nila, sulit naman daw kasi napakaganda talaga ng British Columbia. So yan. So side story lang, no, guys, para din ma-share ko sa inyo kung sino ba sa buhay ko si JD, no. Si JD, guys, na-meet ko doon sa una kong trabaho sa Philippines, no. So magkasama kami niyan sa IT department, sa server room, no, sa data center. Okay? So way back 2007 to 2010, no. At marami siyang naituro sa akin, no, yung mga technical stuff kasi isa siya sa mga nauna doon sa company, no. So ano yan, isa yan sa mga nagturo sa akin, no, sa IT, no. So bukod sa IT, kapag nasa server room kami, guys, siyempre napapag-usapan din namin yung about sa family, no.
At ang isang napag-usapan namin doon is yung pangingibang bansa. Siya ang nag-introduce din sa akin, guys, na yung about sa Canada, 'di ba? So meron din silang plans noon na pumunta sa Canada. Kami noon wala pa, no. Um Nagkakakwentuhan lang kami kasi nga may mga ka-office mate din kami na nag-resign na at pumunta rin sa ibang bansa, hindi lang sa Canada, no, guys. So yun. So meron kaming ganung kwentuhan na gusto na rin nilang pumunta sa Canada, yung mga ganyan, no. Pero yun nga, hanggang sa nag-resign ako, guys, mga 2009 yata yun. Yun yung last nakita namin, guys, no. Last na pagkikita namin around 2009 sa company. I think it was Christmas party yata namin yun. So, yun. So, yun yung last. Tapos nun, guys, hindi kami nagkita sa labas or what. Kasi, lumipat na ako ng company and then a few years, lumipat na rin siya. No? So, after nun, wala na. 'Di ba? So, hindi na kami nagkita. And then, nabalitaan nga niya na 2020, pupunta na kami ng Canada. No? So, parang ano lang, nakakatuwa lang din na siya yung nag-introduce sa akin na pumunta ng Canada way back 2009 or 2008. Tapos kami pa yung nauna, no, na pumunta ng Canada nung 2020. At ang isang nakakatawa pa doon, hindi nga kami nagkita sa Philippines after nung nag-resign ako ng 2009. Nagkita naman kami dito pa sa Canada, no. Nakakatuwa din, 'di ba? Kasi nga for so long ang tagal namin di nakapag-usap, hindi kami nagkita. Dito pala kami magkikita sa Canada. At saka, ang lalaki na ng mga kids niya kasi nga nung nagtatrabaho pa kami noon, no? Baby pa sila noon, no? Pero ngayon, ang tatangkad na, di ba? So, yung sharing na to, guys, I just want to say na kung titignan natin yung timeline, no? Na-introduce sa akin ng Canada 2009 or 2010, 'di ba? Pero hindi agad nag-manifest 'yun, guys. It took me 10 years, no, para talagang ma-realize, ma-plan at makapunta dito sa Canada. So yung mga nangangarap, guys, no, I just want to share. Yung mga nangangarap, huwag kayong magmadali, no, kasi kung para talaga sa inyo ang isang lugar, makakarating kayo doon. Kasi nung nagkwentuhan naman kami noon nung 2009, wala nga sa isip ko na pupunta ako ng Canada kasi ang target namin US talaga, no. And we tried, no. We tried multiple times na pumunta ng US. Pero bigo, guys, no. 3 beses akong failed na pumunta ng US, no. And syempre ako noon, sobrang lungkot ko noon, 'di ba? Pero hindi pala talaga siya failure. It's just a redirection sa ibang lugar. Hindi pala ako para sa US, guys. Para pala ako sa Canada. So after 10 years, nakarating din ako dito sa Canada. Just imagine, guys, 10 taon yung planning ni Lord, 'di ba? So ano lang, guys, keep on pushing forward. Kung gawin mo lang ng gawin kung ano yung para sa pangarap mo, 'di ba? Darating din yung time na makukuha mo din 'yan. Huwag kayong magmamadali at make sure na lahat ng gagawin nyo is tama, no? Pag-isipan yung mabuti, right? Pag-usapan nyo, especially kung kayo is with your family na nangangarap na pumunta or mag-migrate sa isang lugar. Kailangan nyo pag-usapan, lalo na kung meron kayong partner, meron kayong asawa, pag-usapan nyo mabuti kung paano nyo gagawin. Ayun. So, yun lang, guys. Nakakatuwa lang, no? So, just imagine, di ba? Sino bang mag-iisip na hindi kami nagkita for so long and then after that, dito pa kami sa Canada magkikita ulit. Right? So, yan. So, again, shout out again, no? And thank you, JD Roda, tsaka dun sa 2 boys niya. So, sobrang nag-enjoy kami kahit napaka-short lang, no? Sobrang nag-enjoy kami sa companion nyo, guys. So, sana next time, mas matagal pa. So, kung pupunta kayo uli dito sa BC, sana
Sana mas matagal pa para talagang maipasyal din namin kayo guys dun sa mga magagandang lugar pa dito sa British Columbia. At saka soon, sana, 'di ba? Kami naman ang makapunta sa Manitoba para naman din makita din namin yung ibang ganda pa ng Canada. Kasi guys, for sure, sabi ko nga dun sa mga post ko noon na yung 10 province dito sa Canada guys, iba't iba po ng ganda yan, no? So kami talaga pangarap din namin na mapuntahan po lahat ng provinces dito sa Canada. At saka siguro no, pag yung pag nagka-time kami ni JD, i-interview hindi natin siya dito sa channel natin, no. Para naman mai-share din niya kung ano ba yung buhay sa Manitoba, 'di ba? Tapos mako-compare natin yung sa buhay dito sa British Columbia, no. At saka ano ba ang paano ba maging isang IT professional sa Manitoba compare dito sa British Columbia. Kasi po si JD is nagtatrabaho din po yan sa Manitoba at nasa IT sector din po siya, no. So pareho kami guys na nasa IT sector. Para meron din kayong comparison kung ano ba yung pinagkaiba ng pagtatrabaho ng isang IT employee sa Manitoba at saka dito sa British Columbia. So abangan nyo yan guys. So mag-uusap kami ni JD kung kailan namin yan gagawin. Ayan. So yun guys, no? So yun yung ating sharing for today. Napaka-light lang. So thank you again for watching and see you on my next video.